Magandang araw mga ka-Tech-Ed. Ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba ang vlog. Taong 2000, nagpo si Adam Contras ng isang video kasama ng kanyang vlog entry na naglalayong ipaalam sa kanyang mga kaibigan at pamilya ang paglipat niya sa Los Angeles. Marami pa ang sumunod at gumaya sa ginawa niyang iyon. Kaya naman noong taong 2005, tuluyan nang nakilala at sumikat ang vlogging. Ang vlog ay nagmula sa konsepto ng vlogging. Ang pinagkaiba nga lang ng dalawa, ang vlog na nagsisimula sa B as in boy ay ito ay any form of written content at ito rin ay pinopost ng mga vlogger sa websites. Ang vlog na nagsisimula sa B as in victory, video form of content katulad ng napapanood nyo ngayon. Kaya ngayon tayo ay nasa modernong panahon kung saan ang teknolohiya ay angat at laganap sa kahit saang lugar, panahon at sitwasyon. Kung kaya't ito'y nagagamit sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito na ngayon ang tinatawag na educational vlogging. Kailan nga ba nagagamit ang vlogging sa pagkatuto ng mga mag-aaral? Narito ang ilan sa mga halimbawa. 1. School events. 2. Student projects. 3. Student portfolio. 4. Lessons, presentation, demonstration, recording, simplification. 5. Collaborative activities. Para naman sa preparation and shooting of vlog, ipakikita ito sa atin ni Sir Christian. Hello mga ka-Tech-Ed! Ngayong araw, samahan niyo akong maghanda at mag-prepare ng aking mga gagamitin para sa isang educational vlog. Ayan, nandito na tayo sa pwesto kung saan ako usually nagre-record ng aking mga video para sa aking mga estudyante. Siyempre, ipapakita ko sa inyo ano-ano ba yung mga ginagamit ko or ano ba yung mga common equipments na dapat meron tayo bago mag-umpisa ng isang educational vlog. Umpisa na natin yung camera. Dahil yung ginagamit kong camera ngayon ay yung usual na ginagamit kong camera sa pagre-record ng video, which is yung cellphone ko, bibigyan ko na lang kayo ng iba pang option na pwedeng magamit sa pagre-record ng video. Pwede tayong gumamit ng isang digital camera, ayan, o kaya naman ng kung anong camera ang available sa inyong mga bahay. Katulad ko, ang ginagamit ko lamang ay cellphone. At wala namang problema doon, lalo na kung yung cellphone nyo naman ay maayos naman yung resolution and yung quality na ibinibigay na video. Ang pangalawa natin kailangan isaalang-alang ay yung ating microphone. Ako, kapag gumagamit ako ng microphone, pwede ko namang gamitin ang headset ko na may maayos na microphone. Ito ay may noise cancelling na feature, pwede nyo siyang gamitin. Pero kapag gumagawa ako ng educational vlog, usually ang ginagamit ko talaga ay microphone na lavalier, katulad nito. Yan. Ito siya. Ayan siya. Pang ASMR. Ginagamit ko to kasi mas maayos siya and lalo na kapag minsan kinakailangan kong maging malayo sa camera, mahaba kasi siya. Next natin kailangan isaalang-alang ay yung ating gagamiting stand doon sa camera. Actually, ang usual na stand na ginagamit ko ay ito. Nabili ko lamang ito sa SM. Itong stand na ito, kasi dahil nga cellphone ang ginagamit ko, nilalagay ko lang dito yung cellphone ko, tapos meron na akong light, which is mas madali siya for me. Pwede din naman na gumamit kayo ng monopod. Monopod, kapag ang video na gagawin ninyo ay kailangan yung gumalaw-galaw, kunyari ito ay travel vlog or educational field trip vlog, kung saan ipapakita nyo sa mga estudyante nyo yung mga lugar, sa kunyari sa isang historical site, which is hindi sila allowed pumunta ngayon doon, kayo maaari kayong makapunta doon kung may permission kayo. Pwede kayong gumamit ng isang monopod. Itong monopod na to ay nagagamit din siya as tripod. Kung kailangan nyo naman ng mga pwesto na ilatag siya sa floor or ilatag siya sa surface, mas okay ito na gawin na siyang tripod. So, ayun yung mga stand na ginagamit ko. And, may isa pa pala. Ito naman, kapag kailangan ko lang ng mga close-up shots and kailangan ko lang ng mga shots na halos nandyan lang. Kasi ito yung pinaka-handy, wala na akong masyadong kailangang i-assemble, ilalagay ko lang siya dyan. So, pwede nyo din i-consider yung ganitong klase ng stand or ng lagayan. Lagayan ng equipment nyo para maging stable yung video na ipoproduce ninyo. Ito ang pinaka-last na ginagamit ko kapag ako ay nagre-record ng educational vlog. Ito ay optional lang, lalo na kung hindi nyo naman kinakailangan talaga na gumamit nito. Pero sa aking case, dahil gusto ko na mapalitan yung background ng aking ginagawang video, gumagamit ako ng green screen. Yan. Although, meron na ngayong mga application na ginagamit para mapalitan agad yung screen or yung background ng video na ginagamit mo. Pero kasi kapag educational vlog, usually niya na ikaw ay gumagalaw. At mahihirapan minsan na ba-detect nung application kung ano na yung kilos mo, baka mamaya wala ka na dun sa video. Kaya naman gumagamit ako ng green screen para mas madali siyang i-edit. Okay? Pero ito ay optional lang ha. Ayan. So, napakita ko na sa inyong lahat kung ano yung mga equipments na dapat nating tandaan or kailangan nating isaalang-alang bago tayo mag-umpisa ng pagre-record ng ating video. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang actual na preparation ko sa paggawa ng educational video. Samahan niyo ako! Ginagawa mo! Hello mga kastorya! For today's vlog, I'm going to show you a basic video editing technique for vlogging. So one of the applications that we are going to use na
CapCut application. CapCut application is a feature-packed video editor for Androids that makes it easy to post-produce your audiovisual creations. But before we start, let me gently remind everyone to please subscribe and hit the button and notification bell for more updates. Download the CapCut app at i-click ito. Click the new project and choose your video. Trim the excess video o yung mga part ng video na hindi naman kasama sa content. Pagkatapos, ay huwag namang kalimutang i-full ang volume ng video na main content ng vlog. Sunod ay kung paano mag-overlay. Una, click the overlay, then add overlay. Pagkatapos pumili ng video or photos na ilalagay mo sa overlay. Pwede mo itong i-adjust sa kahit na anong anggulo at liitan o lakihan ng imahe, depende sa iyong gusto. Ang paglalagay ng text. I-type ang word o words na gusto mong ilagay. Pagkatapos ay pumili ng style ng fonts, colors, effects, animation at iba pa. Pagkatapos ng napili mo style, maaari mo na itong i-adjust sa kahit na anong anggulo na gusto mo. Sunod ay ang paglalagay ng sticker. Pumili ng nais na sticker. Maaari din itong i-adjust sa kahit na anong anggulo. Sound effect. Click effects. Then, choose sounds. At i-adjust depende sa tagal na gusto mo siyang mag-exist. Last is the background music. Click the sound and choose your preferred background. And adjust the volume. Hello mga Kistorya! For today's vlog, I'm going to show you a basic video editing technique for vlogging. So one of the applications that we are going to use is CapCut application. CapCut application is a video-packed video editor for Androids that makes it easy to post-produce your audiovisual creations. But before we start, let me gently remind everyone to please subscribe and hit the button and notification bell for more updates. I'm Kimberly and I'm going to present to you some credible sites that you can use to upload and share your vlogs. So marami talagang sites na pwede mong share yung videos mo, yung iba may bayad, yung iba naman free lang. So sa dami nila pumili na lang kami ng top 6 na easy to access. So first is the YouTube. So we are all familiar with this. It's a video sharing service where you can upload your own videos like music videos, video clips, short films, documentaries, audio recordings, vlogs, and more. So all you have to do is to sign up so you can upload your videos. And next is DTube. So this is very similar to YouTube when it comes to layout and offer same video categories. So for all the YouTubers out there, you can easily adjust in using this site. It is easy to use platform like YouTube. And next is Dailymotion. So it is a video sharing website that allows users to view, upload, and browse videos by searching tags, categories, channels, or user-created groups. So posting your video content on this site is a good way to attract different eyeballs. So if you're looking to diversify your sources of new leads, try posting here. And next is the Vimeo. It is one of the most popular and user-friendly video hosting platform on the internet and differs from YouTube in some pretty big ways. So if you upload the same video to both YouTube and Vimeo at the same resolution, the Vimeo version will look a lot better because it will have much higher bitrate. So you can log in here using your Google account or Facebook.
And next is the Utron. It is a video platform built to provide a superior video experience for viewers and appeal to creators by providing them with the tools necessary to build and grow. So it is designed to be a home for content creators and the communities they build. I can say that it also has a similarity in YouTube. And last but not the least, Facebook. I think I don't need to further explain what is the use of this, but it's a website which allows users who sign up for free to connect with friends, work, colleagues, or people they don't know online. So it allows users to share pictures, music, of course videos, and articles, as well as their own thoughts and opinions with whoever people they like. So you can make your own page and upload all your videos and content in there. Or you can also do that in your own profile, so it's up to you. So that would be our top 6 credible site to share educational videos. The YouTube, Dailymotion, Vimeo, Utreon, and Facebook. So now let's hear from Miss Ira. Thank you. Bye. Okay, good afternoon again mga ka-TechEd. So, eto na, dito na tayo sa engaging students to create their own vlog. Paano nga ba natin may engage yung mga students natin na gumawa rin ng sarili nilang vlog? So, meron akong iiwan sa inyo na 3 P. Number 1 is purpose. Dapat alam natin at alam ng mga estudyante natin kung ano ba talaga yung purpose, bakit tayo nagpapagawa ng vlog sa kanila. Number 2 is preparation. So, dapat meron tayong talagang content, meron tayong theme, guidelines, mechanics, and rubric na pwedeng ipaliwanag at ibigay sa ating mga estudyante. So, number 3 is privacy and response. Siyempre, pag nagawa sila ng vlog and nagpasa sila, yung submission, yung posting ng vlog nila, dapat palagi natin i-consider yung privacy nila. And then kapag nagpasa na sila, syempre dapat let's make sure na meron tayong feedback or response doon sa kanilang ipinasa na vlog. Okay, so now let's move on to advantages and disadvantages of vlogging. So sa advantages, meron lang tayong dapat tandaan na 4 na letter C. So number 1 is collaborative. Collaborative siya, so good, very good for group activities, yung mga project kung saan students can collaborate with each other. Number 2 is it's clear. Clear siya kasi pwede natin i-demonstrate ng actual yung ating mga lessons. Number 3 is it's captivating kasi syempre dynamic, meron tayong mga transition, effect, mga sounds na pwedeng gamitin sa vlogging. That's why meron siyang lasting impact and very dynamic talaga yung magiging presentation ng ating lesson. Number 4 is it's convenient kasi pwedeng panoorin ng ating mga students anywhere and anytime, and then familiar na sila doon sa platform na ginagamit. Tapos, wala ring pressure sa ating mga estudyante kasi hindi sila naghahabol ng time kasi they own their time. Pwede nilang panoorin kahit gabi, kahit umaga, or kahit saan pa nga. So, it's very convenient. Okay, so doon naman tayo ngayon sa disadvantages kasi meron din yung disadvantages. So meron lang tayong 4 din. Number 1 is vlogging doesn't work for introvert or yung mga shy students, yung mga nahihiyang humarap sa camera. Number 2 is it's very time consuming, mahirap gawin, mahirap i-prepare para sa estudyante and para na rin sa teacher. Number 3 is academic writing and other macro skills of our students are not improved kasi nga more on nanonood lang sila and nagpe-present, wala na masyado yung academic writing. Then lastly is it's convenient, yes, but it's convenient only for those with internet or those people or students with the ability to load, to have loaded. Parang kung yung mga may load, merong may kayahang mag-load, pero hindi naman kasi talaga lahat may ganun, diba? So, ayun po yung 4 na advantages and 4 din na disadvantages of vlogging. Again, so thank you for listening po. Good day, classmates. It's sunny every most days. You'll never see the sky.